kanya. Dalawang utos, dalawa lang. Number 1, huwag kayong magnakaw sa Pilipino. Number 2, magsilbing tayo ng maayos sa gobyerno. My life and the life of Pastor Quiboloy has converged, and I've always believed na hindi yun aksidente kasi lahat ng mahal ni Pastor, mahal na mahal ko din. Mga indigenous peoples, pinakamahihirap, lahat yan. So, nakita ko kay Pastor yung dedikasyon na hindi ko nakita sa ating mga leaders. At ano pa yung natutunan natin sa madilim na kabanatang ito? Huwag tayong maniniwala sa salita. Huwag tayong magpabutol. Nagpakilala na nga yung mga leaders. At ito na yung pagkakataon. This is the most powerful part of our democracy at this time. Going towards an election. Diyan sila natatakot. Lahat gagawin nila para makuha ang boto natin. Ang sinasabi ni Martin Romualdez, doon sa pinaka-corrupt na budget niya, kaya ko kayong bayaran. Kahit na pera natin yun. Natutuwa ako na ang Pilipino ay tumatanda, tumatayo, at sinasabi niya, hindi nyo kami pwedeng bayaran. Hindi nyo kami mababayaran! In closing, can I just say a very short story? Nung panahon ko kay PRRD, umakyat kami sa bundok para doon sa Rano Massacre. Doon sa Rano Massacre, sa Tagum, 73 na mga indigenous peoples ng Tagubanwat tribe ay pinagpapatay ng NPA habang sila ay nagsisimba. Mga batang maliliit, pinagbabaril sila at pinagtataga, pinagpupukutan pa ng ulo. So umakyat kami doon at meron ako nakilala si Ate Helen, sabi ni Bay Helen, nung panahon nito ni PRRD. Namatay yung asawa ni Bayi Helen, pinugutan ng ulo, isang pastor, at yung 4 na anak niya. Nagdanang ang dugo ng araw na yon sa Rano. Ang sabi ni Bayi Helen sa amin noon, sa speech niya, she was holding the picture of her family, and then she said, for 29 years, kasi nung 29 years na nangyari yun, hindi yun in-acknowledge ng gobyerno except during PRRD's time. For 29 years, sabi niya, hindi ako umiyak. Pero ngayon, nandito na ang gobyerno, pwede na ako umiyak. So yun, natutunan ko kay PRRD at saka kay Pastor. Gusto ko lang na ang gobyerno natin ay nandyan para sa ating pinakamaliliit na mga kababayan. Yes! Pero ngayon, anong nangyari? Kanina nalaman ko na yung House of Representatives nagpadala na naman ng show cause order, pangalawa, para sa mga vloggers. So, silent martial law! Yeah, correct. So, the freedom of expression, tinuro sa akin ni PRRD, is the highest expression, the highest right, the highest right among other rights. So, nagduluksa kayo? yung masakit sa amin yung nangyari kay Pastor. Para sa bansang Pilipinas. Pero, ako'y natutuwa na nakilala ko ang KOJC. Nung panahon ng KOJC siege, nakita ko yung tatag ninyo. Nakita ko nung parating na yung libo-libo na mga PNP, libo sila na fully armed. Palpak na pulis. Libo. Natakot ako talaga noon, nangilabot ako. Narinig ko dito sa baba, sa 3rd floor ako noon. Nakita ko yung mga KOJC nagkakantahan kayo. Hindi man lang malungkot na kanta. It was a song of victory. At yun, kayo ang resibo ni Pastor. Maraming salamat sa KOJC, sa tiwala at suporta ninyo. Maraming salamat for showing the Filipino people kung ano ang itsura ng Pilipino kapag tayo ay nagkakaisa at nagmamahal ng bansa ng totoo. So, I guess that's it. Maraming
Maraming salamat, Doc Lorraine Badoy. E panahon sa banyanan.